Magandang araw po sa inyo lahat. Good evening. Ngayon pa ay November 15, 2025, araw po ng linggo. Tingnan natin yung ating manok sa brooder ni Kuya. So, ayan, yan po ang ating CCTV. Naglagay po tayo ng CCTV mga kaibigan para makita natin yung natural na behavior ng ating mga manok. Ngayon po ay ika-day 4 ng ating mga kitty dito. At ito po ay ang batch 21. In total po, meron pong 52 na napisa po sa ating batch 21. At ang kanilang mga magulang po ay Rhode Island White, Rhode Island Red, saka yung Bart Plymouth Rock. Kaya makikita po ninyo, yung mga puti po na yan, yung mga puti na yan. I'm sure po yan po ay anak po ng Rhode Island White na lalaki, saka po yung Bart Plymouth Rock. Yung pong mga bulik na ang magiging ang palatandaan natin dyan ayun, yung mga patches ng black, mga dot ng black, yan po yung kanilang traits, no, color traits. Yun po yung nakuha nila sa kanilang nanay, no. Ang napansin ko yung ating mga pure line na mga parent stocks, ang nasusunod po na kulay yung lalaki, no. Kung ang lalaki po ay Rhode Island White, pinartner niyo po yung sa Bart Plymouth Rock, white po yung magiging anak niya. Kapag yung white pinartner niyo po sa brown, white pa rin po yung magiging result. So dominante po yung gene niya. So wala po akong definite explanation, pero based lang po ako sa observation, no. Ito po ay from dominant line, pure line po ng certified na distributor po dito sa Philippines. So si Doc Erwin, no, siya po yung doon po ako sa nilang bumili ng breeder or parent stock. Yun naman po mga brown, yan po ay anak po ng Rhode Island Red. Ito naman, yung may patch po na yan ay ang tatay po niya Rhode Island Red, ang nanay naman niya Rhode Island White. So yung po mga brown na yan po yung Rhode Island Red, both po yung kanilang nanay at tatay. So dito, pinagpasyan ko na i-reshuffle yung matches kasi mas pagdating po sa pagbebenta, mas mabenta po yung brown. Dati po kasi ang kapartner nung aking bulik, yung Bart Plymouth Rock, is yung Rhode Island Red. And ang nagiging result po nun, yung hen po niya, yung babae ay dominant black or tinatawag nating D109. Kaya lang po kapag po tayo nagbebenta na, mas gusto po ng buyer yung mga brown, mas popular po yung mga brown na chicken. Kaya mas yun ang kanilang, kaya ang sabi ko, sige palitan po natin yung matching para pagdating po ng pagbebenta, kasi eventually ang objective natin dito is yung madali tayo sa pagbebenta, madali nating mai-sell yung ating mga hybrid, no, na chicks, dahil party po yan ng ating magiging marketing. Bukod po dun sa layer, no, as egg producer, and then sa lalaki as meat production, meron din tayong tinitingnan na income stream, which is yung pagbebenta naman ng point of lay or ready to lay na mga manok, or yung day old or 1 week or 2 weeks or 1 month, no. And yan po yung mga stream of income dito po sa enterprise na i-build up natin in the future. So sa ngayon po, ito po ay 2 taon ko ng pag-aalaga ng manok. And mostly ang ginagawa ko lang is inoobserbahan ko lang ano yung behavior niya. More on ma-familiar lang po tayo sa behavior mo, ano yung mga sakit niya, para yung pong ating expectation ay ma-manage natin. So although nanood ako ng maraming YouTube videos talking about yung laying business sa mga free range na mga chicken, importante pa rin na ma-validate natin yung kanilang mga information sa actual practice. Okay? So hindi po to libre. Syempre napakamahal po ng feeds, no? Napakamahal po ng pag-maintain vitamins and vaccine. So kasama po 'yun sa ating learning process, no? Dito i-share ko sa inyo yung aking mga observation. So disclaimer po diyan, no? Ito po ay aking based lang po sa aking opinion. If in doubt po kayo dun sa aking information na sinishare, I highly suggest din na mag second consultation kayo din sa ibang mga mga expert, no, at sa mga veterinaryo. So pagdating po sa pagkain, binibigay namin dito sa edad na to ay Integra 1000. Pag 1 month na, saka kami nag-upgrade to Integra 2000 pag kaya na niya yung mas malalaking butil. So ang
mga patuka po na yan ay naka-design based sa number of age or number of weeks ng mga manok na ito. Kaya mas to simplify the process, yun na yung binibili namin. Okay, so pag inumin, naglalagay kami may electrolytes po dyan, at day 2 nagbibigay po kami ng Yakult to add probiotics sa kanilang internal o sa kanilang mga gut. Okay, and then vaccine po natin, gaya po ng binahagi ko po sa inyo ng aking nakaraang video. Vaccine po ng unang vaccine ay yung B1B1 Live, and then next po na vaccine is mamayang gabi, Gamboro naman. Pinapatak lang po yun sa beak niya, sa tuka niya o kaya sa mata. Okay, and then Gamboro po uli, and then Fowlfax, no? At day 45, saka pa lang po ito dinidisplay or dinidispatch sa farm for free range. Okay, so pagdating po sa design ng brooder, ito po ay nabili ko nga sa Shopee, ay sa Lazada, no? Yung brooder na to. And actually, medyo maluwang yung area na to compare sa aming mga nakaraang mga brooder box. Medyo mas maluwang to, mas malaya sila lakad-lakad. Mind, please pasensya na po sa kanilang bed, palitin na rin yan. Pangalawang araw na kasi yan. Pero typically po, ang suggestion is daily po yan dapat pinapalitan. Iniiwasan na makakain or matuka nila yung kanilang mga dumi. Dahil doon po nagsisimula yung mga sakit. Even po yung kanilang inumin, no, pag nakita po ninyong marumi, hugasan din. Okay? So panatilihin na mayroong malinis sa tubig. Okay, mukhang empty na isang drinker doon, pero yung isa mayroon pang laman. So makita nyo kulay dilaw, mayroon po mga electrolytes sa vitamins. So ayan, naka-adlib ito mo sila. Kung gusto nilang kumain, kain sila. Gusto nilang maglaro sila. And then pagdating sa lighting, 50 watts po yung andyan, kasi po 52 po sila dyan nung nauna sila. Pero nabenta ko na yung 20 pieces, kaya 32 more or less na lang po ang natitira po dyan sa kulungan na yan. So palalaki natin, titingnan po natin yung magiging result, and then pag umabot na sila sa kanilang tamang gulang, i-deploy na po sila sa farm. So yun po yung aking workflow or setup. Okay? So ayan po yung ating mga manok. Healthy naman sila lahat. Ang cute po sila, no? Pag sa first 7 days, cute po silang tingnan. With fluffy po yung kanilang mga balahibo. At dahil fluffy pa yung balahibo nila, hindi pa po nila kayang i-control yung temperature, kaya po importante na covered po yung ilalim, and then yun naman yung pong paikot ng kanilang kulong ay dapat nababalutan din para hindi makapasok yung lamok at hindi rin sila madampian ng malamig na hangin. Dahil yun nga medyo prone sila sa change ng temperature. Kailangan nasa 30 degrees po yung temperature para sila po ay mag-thrive. Pag bumaba po doon, ay mamamatay po. Expect po ang mortality kapag po bumaba ang temperature po sa kanilang kulungan. Kaya napaka-importante po na ma-maintain at ma-manage po ninyo yung tamang temperatura para po sa inyong mga chikiting, inyong mga chicken babies. Okay. Okay guys, so yan lang. Siguro mamaya papalitan po namin yung yung bedding na yan. After 3 to 4 days ay pwede na lang alisin yan para yung kanilang ipot, dumi ay dumiretso na sa ilalim. So may butas-butas po yan sa ilalim para diretso po sa ilalim. May nakahintay po dun sa ilalim na ipa na charged with EMAS para makokontrol din yung pag-build up din ng mga ammonia. Kasi yung ammonia, pag naamoy po yan ng mga kiti, ay nagkokos din po yan ng kanilang pagkakasakit. Okay? So yan lang guys, yan po ang update sa bahay ni Kuya, sa brooder po ni Kuya. Meron po tayong 32 housemates po dito ngayon. Kung gusto nyo pong bawasan, you can PM us. Dito lang po kami sa Nueva Ecija. Kung gusto nyo pong i-pick up, pwede po. Complete naman po ang ating vaccine. And then, ayun, dito sigurado kayo na hindi chapsuy yung mabibili ninyo dahil certified po ng mga parent stocks yung ating mga piyesa, mga kaibigan. Okay, kung hindi nyo naman po bibili, ay pwede po kayo mag-follow sa ating mga video series, and meron po akong album na nilagay, yung Project Chicken Little. Sinubulan ko po to last year pa, and pang second year ko na ngayon na nag-aalaga ng mga manok, and hindi naman ako masyadong intense po sa pagmamarket kapag po may bumibili.
ay ini-schedule natin, ina-arrange natin. Pag hindi naman, diretso po sila sa farm dahil ang goal nga natin is makapagparami muna ng mga free range chicken po doon sa Lazak Integrated Farm. So maraming salamat po sa pag-tune in. Kung kayo po may katanungan, may suggestion, no? Pwede po kayo mag-iwan ng comment dito po sa comment box. And then kung kayo po ay interesado na bumili or purchase yung ating mga hybrid quality chicks, pwede rin po yan. O pwede naman po nating i-arrange yan, no? Yun naman po, magkita-kita po tayo sa next video. Salamat po sa pagsubaybay. Abangan po ang episode 2 sa brooder ni Kuya at tingnan natin kung sino mga housemates ang mananatili at magsusurvive sa batch po na ito. By the way, yung batch 22 po ay nakasalang na. Okay? So, pag po yun ay napisa, ibig sabihin 21 days na po itong ating mga batch 21. Okay, 3 weeks na niya. Konti na lang at i-dispatch na rin siya. Parang ganoon. Meron silang graduation. Okay? So, yun lang guys. Thank you. See you again sa next video. I-close ko na ang ating screencasting. Okay, yan po ay may CCTV po tayo sa loob, no? Ang inyo po nakikita ay live na, so recorded na po, na CCTV feeds. Live po nung panahon na nire-record ko ito, pero maaari pag pinanood nyo ay hindi na po siya live, recorded na. So yun lang, kita kayo sa next video, bye bye.